Sinita ni Senator Raffy Tulfo ang kumpanyang Grab dahil sa kaliwat kanang reklamo, gaya na lang ng mga driver nilang biglang nagka-cancel ng booking. Pinuna rin sa pagdinig ang price surge o mataas na singil ng Grab, lalo na ngayong Kapaskuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nag-book, naghintay ng matagal, tapos kinansel. Maraming pasahero ang nakararanas niyan tuwing sasakay ng ride-hailing services, lalo na kung kailan ma-traffic at maulan. Ang mga reklamo ng kanseladong booking nakarating na sa Senado. Pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't ganon? Senator, No, sagutin mo. Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Paliwanag naman ng pamunuan ng Grab, aktibo naman ang sistema ng pag-rate sa kanilang drivers. Oras na ikansela nila ang booking, pwedeng bumaba ang kanilang stars ratings at may parusa pa. paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Halimbawa, cancel po siya ng cancel. Sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. Pero giit ni Senator Raffy Tulfo, dapat tanggalin ang 50 pesos na multa para sa mga pasaherong nagka-cancel ng booking. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer. Alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Sabi naman ng LTFRB, kung irereklamo sa kanila ang pagka-cancel ng driver ng Transport Network Company, maaari silang patawan ng multa na 5,000 pesos. Inutusan naman ni Senator Tulfo ang Grab na maglagay ng notice o paalala sa kanilang app para malaman ng mga pasahero na oras na kansilahin ng driver ang kanilang biyahe ay pwede silang dumiretso ng reklamo sa LTFRB at may kaukulang multa para dito. Magsisilbi din daw itong warning sa mga driver para hindi naman sila basta-basta magkansila ng biyahe. Sinita rin ni Tulfo ang umano'y pag-iwas ng ilang Grab driver na tumanggap ng booking ng mga PWD, estudyante at senior citizen na may 20% discount. Dati raw, ang Grab ang sumasagot ng diskwento, pero ayon sa ilang driver, ipinapasa na ito sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag ng Grab, sinagot lang nila ito noong pandemya bilang tulong sa mga driver. Giit naman ng LTFRB, base sa prangkisa ng Grab, dapat ang TNC o kumpanya mismo ang sasagot ng 20% discount. Kaya babala ng ahensya, posibleng suspindihin ang prangkisa ng Grab kung magpapatuloy ito. Pagdating naman sa price surge o yung nadadagdag sa pamasahe kapag marami ang pasahero pero kaunti ang drivers, napupunta naman daw sa mga driver ang 80% nito. Nagbibigay din daw sila ng dagdag incentive sa drivers mula pa rin sa price surge. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.